Anong mensahe ang kailangan marinig ng mga air signs? Gemini, Libra, Aquarius, ngayon o within 1 week from now. Ano to? Unrequited love, OMG. Abandonment nga to. OMG. Well, ang dating sa akin yung iba sa inyo na nasa unrequited love. May isa sa inyo na aalis mo, like siya siguro. Sabihin natin ikaw yung nagmamahal pero alam mo sa sarili mo hindi ka na mahal. O hindi ka mahal. Ewan ko, for some reason, bigla kayo madi-disconnect. O iiwan ka na niya. Sabihin natin mag-ex kayo. Pero ayaw niya bumalik sa iyo. Napunta ka tuloy sa situationship. Na para bang ikaw yung nagbibigay, wala kang nakukuha sa kanya. So, yun. Mukhang i-ghost ka niya. O iiwan ka niya. Abandonment kasi to. Madi-disconnect kayo for some reason. So, sino kaya yung possible partner nyo? Kung kayo man yung nandito sa unrequited love. So, meron tayong yung clue. Taurus daw. Pisces. So, Taurus ang partner ito. Partner. Taurus. Pisces. Ano to? Dumoble pa. Pero kung i-combine natin to dito, ibang senaryo. So, magkaiba silang senaryo. Pero, kung lang naman. Kung pwede natin i-combine. So, ang dating ikaw, sabihin natin ikaw yung nasa unrequited love. Magkakaroon ka ng clarity na ikaw na ang kusang lumayo sa person mo na toxic. Okay? Lalo na kung babae ka. Kasi may ano tayo dito, Queen of Pentacles. O sabihin natin lalaki, pero ini-embody ang feminine energy. O pwede rin namang babae yung mang-ghost. Lalo na kung may trabaho yun. O may sariling business. So again, kinunik ko lang dito. So, ito pa rin yung partner. Taurus, Pisces. Ito. Connected pa rin to dito. So, sabihin natin, ayun nga, unrequited love. Nasa situationship. Na para bang babae lang yung nagmamahal. Ngayon, magkakaroon siya ng clarity na layuan na finally yung toxic person niya. Ngayon, nung ginagawa na niya itong paglayo. So, hindi na siya nakikipag-usap sa person niya. Siya kasi nga yung kusang lumayo.
Ang ending, parang nagre-regret siya na bakit ginawa niya pa yung ginawa niya na pag-disconnect permanently dun sa puso niya, na para bang nag-regret siya sa ginawa niya, na hindi niya pala kaya. Kaya lang too late na. Too late na para magsisi. So, pwedeng nangyayari na to sa iba sa inyo na nakaka-experience na ng ganito. O may experience pa lang. Pero kung ako sa inyo, kung alam niyo namang toxic, wag na kayong mag-regret. Sa bagay, sa una lang talaga, mahirap. Pero, as time goes by, pasasalamatan nyo ang sarili nyo na finally, nakawala na kayo sa toxic energy ng person nyo. So, ito. Connected pa rin siguro to doon sa mga sinabi ko kanina. So, ayan nga, magre-regret, di ba? Sa kanyang naging desisyon na wag nang kontakin, o wag na makipag-usap, o ewan ko, layuan na yung puso niya na toxic. So, sa unang mahirap, di ba, magre-regret siya. Pero, again, as time goes by, ang dating, paninindigan na niya ang kanyang desisyon. Nalayuan na talaga yung puso niya. Na para bang magkakaroon siya ng wisdom. Doon niya malalaman yung lesson sa tinakbo ng connection niya. So, yun. Ganun ang dating. Parang ayusin niya ang buhay niya. So, yan. Yan ang kwento dito. Eight minutes na to. Isa lang yung tinopig natin. At tuloy-tuloy lang yung kwento. So, kukuha ko dito ibang deck. Babasahin ko na lang. Madali na maintindihan to. Bihira ko kasing gamitin. Sayang naman, hindi magamit. Kung di nyo maintindihan, i-Google Translate nyo na. Google Translate nyo na lang, ha? Hanapin nyo na lang sa Google Translate ang meaning. I choose love no matter what. My vibes speak louder than my words. When I lean on certainty and faith, I change my mind about the world I see. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye. For now.